Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras alas 10:45. The views and opinions expressed on this radio program are those of the announcers, hosts, and guests, and do not necessarily reflect the official policy or position of this station or its management. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marhay na aga po sa Indo Kabosal daw po tabi kitang unyan kan Biyernes asin na pizza 24 na po kan bulan kan July 2026. Kaya parang niya to dyan sa Engineering Department, yaon dyan Pastor Serge Marmol, yaon man si Stephen Fabio asin si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Maray na aga po mga tugang sa mga parantabay kan papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba. Good morning Pilipinas, Bicolandia, marhay na aga. And paborito kong probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Bicol Region. Marhay na aga po tabi sa Indogabos. Ang mga parantabay, kumusta ka mo? Ano man po ang sa Indo Pinagigibo, marhay na aga po. Pwede ka mo mag-greetings aduman sa mga parantabay tasin. Pwede magpaayag ko na dyan po baha sa indong lugar, uli po ta barado ang mga kanal. No? Si pag-uran-uran kan sudma sa kangunyan, pwede itong magdaranin na pagraralangkaw kan tubig dyan sa indong mga lugar. Takon barado, apudan tayo itong mga ahensya kan gobyerno tanganing malinigan na dyan po sa sendong lugar. Bago ka na sa tuya pong pagpuon kan mga trabaho, mga tugang, maagad kitang bendisyon sa mahal na Diyos, sa paagi kayan, uya po ang sa tuya nga deliberate. Ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Roma 1:3-4. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa tuyang deliberate asin bendisyon ko niya na pagkaaga. Mga tugang duman sa mga kababayan ta Biyernes na naman, mauran-uran na kamugtakan kan panahon. Pero may klase po mga tugang partikular na digdi po sa laog kan na siyudad kan Naga. Ang sabi ni Mayor Lene Robredo, dahil na nga kita magpaparadeklara po ni suspension of classes pag dahil man kinakaipuan ta digdi kadakol na po ngayang arming suspension of classes ang nangyayari nadadanyaran si oras kan mga estudyante asin kan mga parutukdo para po sa leksyon kan mga aki. Tama man po ini yung payag kan alkalde kan na siyudad kan na Naga mga tugang. Kung sa kada pagbarabagunas kan uran, sa kada may pinagsasabing ngaya thunder storm, magkakaigwa kita kan na suspension kan na classes, bako man na peligroso para sa mga kaakian na so nadadanyaran itong oras, itong pag-eskwela, puro na lang suspension. Kaya tama po ining desisyon ka na alkalde ka na siyudad ka Naga. Na kung bako man peligroso ang kamugtakan ka na panahon, uran-uran man lang mga tugang, man ta magkakaigwa po talaga kita ni na suspension of classes. Pero may sabi man, may alagad man si Mayor Lene Robredo. Sabi ni Mayor Robredo, dahil ako magpaparadeklara na ni na suspension of classes. Alagad niya kung
sa sarong lugar ngaya, medyo nahihiling na halangkaw na ngayaan na tubig o talagang dapat na isuspende, ito na ngayang mga principal dyan sa sarong eskulan ang mag-suspende kan klase. Bako na nga ako. Ako nahihiling na peligroso. Takon minsan kaya mga tugang pabor sa mga estudyante pero kung nihilingon sa ang suspension of classes napapaboran si mga estudyante pero lugi si mga estudyante. Iyan ang day naiintindihan kan mga estudyante. Una ninda napaboran sinda tamayo ngayon klase. Yay, suspendido na naman nga an klase, mayo nin klase, iristambay nga kita. Karawat-kawat nga kita. Day ninda aram una ninda, paborito sa inda day ninda aram lugi sinda. Lugi ka mo. Imbis na makanood ka mo, day ka mo nakanood kan leksyon, ta sinuspindi si klase. Kaya ako po uyon ako digdi sa payag ni Mayor Lene Robredo na dai na basta pag suspensyon na suspindiyo na klase pag naguuran-uran sa na permi bagay nang nangyayari mag-uran-uran sa na mga tugang na pabareta arayo man na bagyo sa Satuya suspindiyo ng klase ka na iba sa ibang mga lugar. Digdi sa naga, abo na kayan. Abo na kayan ni Mayor Lene Robredo. Pag day man nga peligrosoan kamugtakan kan panahon, uran-uran man lang nga, mayo man nga ning tendency na magbaha sa sarong lugar, day na nga. Pero sabi niya, alagad nga kung duman sa sarong lugar sa pag-uran-uran nagbaba o bahala na nga kayan si principal kung sususpindiw niya si klase. Tama po baga tama po na araw po kaya na desisyon na mga tugang. Kaya duman sa mga kababayan mayo baga nagreklamo ngunyan kaniya anunsyo bagay ni Mayor Robredo mayo na bagang nagrereklamo ng mga magurang na nagpaparahapot. Nga yata dai sinuspindian klase mauran na baga ngaya. Nga yata mayo ngayon suspension of classes na pinagdideklara. Mayo na baga. Dapat araw po kaya na mga tugang. And gerumdumon na kapag may eskwela, mag-eskwela. Lalo na si mga magurang si mga magurang pag may eskwela pa-eskwelahon si mga aki. Yan na mga tugang may eskwela digdi po sa Laog Kanaga maski nga ni nagtataga Burbagunas an na uran bako man ka kusugi kaya na bagunas kan uran digdi sa Laog ka na syudad ka na naga kasubagong aga medyo makusog-kusog si bagunas ka na uran na mala nga ni ta pag baba ko sa bihikulo basa ako so makusog kasubagong pag-aga pero ngunyan nagtuturo tagiti paagi-agi man lang po mga tugang anda bulos ka na uran digdi po sa satuyang lugar so iyan darayan ka na habagat asin walat pa nikipay ni Quiapo mga tugang gabus man na bagyo iniyo masakit makuyan masakit maintindihan kung sa iniali ining Quiapo na pangaran ka na bagyo kaya nato dan tabagan mga pangaran Juan Esther ngaya Sining iyan na mga nato dan ta mga pangaran hali sa tao kaya lang iningon yan na Quiapo garo baga itong Quiapo anda pangaran ka na bagyo pero dai man kita sakop kaya dai mandal dai matakot pero magpreparar ta duman sa mga lugar na kun na naglalangkawan tubig pagkatapos itong mga daga malumoy pwede magtupas yan so preparar man giraray sa tuya po nga mga kababayan bueno mga tugang sa mga bareta aram mo digdi baga sa Satuya na China na mamayag pag na China sige na pambuli nag-abot na sa puntong pinagpuunan ng kulugan ang mga Pilipino partikular na mga tugang sa tuyang mga soldados ang Philippine Navy malat kanagtalikod na aldaw mga tugang maatod lang nin pagkakan maatod lang ning medisina
kung anong mga pangangaipo ana trupa kan Philippine Navy umala ta inantabayanan kan grupo kan China Coast Guard pigpurukpok pigpurukpok si mga tugang yato si mga Pilipino na miyembro kan Philippine Navy so nag-aabuso na ang China nag-aabot na sa punto na kinukulugan kita o kasudma pinagbumba na naman ng tubig ito pong grupo kan mga Pilipino itong BFAR na madarasa naman mga tugang ni tabang, ayuda, krudo, pagkakan duman sa mga tugang yatong mga parasira duman sa West Philippine Sea. So garo nakakangana na iniyo pong nasyon kan na China. Ining mga Coast Guard kan na China. At sabi kan na US President na si Donald Trump, so malaog na da siya sa eksena, malaog na ang Amerika sa eksena sa problema kan Pilipinas asin man kan na China. Siguraduhin lang na ni Trump na ang paglaog niya sa eksena partner dahil magkakaiguan inda gira ha tabaka sa paglaog ni Trump sa eksena mga tugang gira ang abutan gani harog kan na Iran siguraduhin lang ni Trump na dahil magkakaiguan inda gira takan naglaog si Trump sa eksena duman sa nasyon kan Iran pagkatapos sa iwal kan Iran sa kan Iran nagkaigwa po ni garabing gera nasagkod nyo niya nagpapadagos ang gera nagdara mga tugang in grabe na problema sa lado po kan intirong kinaban saro kita sa nadanyaran so at yan babalikan ko ni yung kay Trump kukunong tagunan linya kan sa tuyong pag-iriba sa luwas. BBS Basta Bareta sigurado. Sa linya si Buhit Paderes Yetbo, good morning kamin. Okay, salamat sa imo Nel Marena pagkaaga. Sa paggalaog ko igisa sa rong may trapal-trapal ang hapot sa Kuya Tulos mapahilot ka sir. Pahilot. Mapahilot. Kaya mo niyan. Sa inyan. Magaraw. Sa Magaraw. Oo, alam mo, ngunyan ang hilot asosasyon ini kal mga parahilot igdi sa banwaan ka na Magaraw talag. So libre yan, libre. Libre. Kung ika mapahilot, may kabiyadiag ka, mag-igdi ka na, gumalagang ka igdi, sa tumangan ka na, elementary school. Kan na simbahan, ay dapat pala diyan itong mga itong inarata kining high blood na medyo nagbagol itong kabangang hawak ninda. Ayan, pwede yan. Baka kaulitan ko niyan si Kagawad Raymond Audiada, principal councilor ini na nakaimingan sa igdi. Alas po yan mga parahilot. May stasyon kayo hindi tabi din ng parahilot. Gaabusal mga master ang paghilot. Yo. Kami medyo na biyadi, na kuyata. Siligid ba gayaon dyan? Siligid. Ang pamusong parahilot, siligid. Parang pong yaon na sa isin. Kuya, ako di ka nahulog sa kama. Nasikaran ka ni misis mo, napariyan ka, pwede ka iti. Ayaw sa kamakaulitan ko niya lang pagkaga si municipal councilor Raymond Udiada, taga Magaraw. Sir, good morning po. Si Junil Cuba po. Kita live sa BBS. Hello, good morning po. BBS Radio Station. Opo, good morning po Tabi Kagawad. Inot, itaw ko nakibuyit ang linya para sa kaputan niya tas siya nakakailing ka na mga pangyayari po dyan. Yet, ika na go, natanahiling mo ang mga pangyayari dyan. Sir, ano po ning kuya na okasyon na ini, anas po ining mga naka-blue na ini, mga membro kan asosasyon ng kan mga parahilot kasi asin
ano po ni, kung may makibigong yan, libre. Yes po, bale, ipinapaabot ni po sa inyo na ang Magaraw Hilot Association nagsaselebrar po ngunyan ning Hilot Day 2026. Ini-perming parte kan sa mga selebrasyon po digdi sa kapiestahan po ni Santa Ana digdi sa Banwaan kan Magaraw. So ang Satuya pong Hilot Association o man programa ni pasasalamat bako lamang po sa Satuya pong mga naging kliyente na mga taga Magaraw, alagad pati man ang mga taga ibang lugar na nagdayo po digdi. So sa paagi po ning libreng hilot ngunyan pong aldaw sa half day po hanggang alas 12 asin manihigong mga discounts para po sa Satuyang programa. Halimbawa po may hindi na natimingan, libre po ang serbisyo kan mga parahilot. Yes po, libre po kita ni hanggang 11 po o kakataning man lain-lain na mga massage, arm massage, legs massage, libre po iyan. Pati po half body massage, libre po hanggang alas 12 po ning udto. Kung makaabot po kamo ning bago mag alas 12, ito po sa endang full body massage, 50% discount, 175 lang po iyan. Muna na-mention po mo, sir, na kung ini mga naka-blue, mga members po kan sa itong asosasyon, yes po, supported po kan local government unit of Magaraw, headed by our Municipal Mayor M.M. Senyar, na suportara ng asosasyon na almost 40 members na po na nagkakaugan ng mga scheduling para po i-accommodate ang mga bisita po na mapahilot digdi po sa Banwaan kan Magaraw. Okay. Sir, doon mamaya po kay sir. So, salamat Yitbo. Kagawad Raymond, sir. Good morning. Hello, sir. Morning po, sir. Good morning. Sir, ining sabi mo, libreng hilot, maski tagaluwas kan Magaraw, bakong taga Magaraw, pag nagdyan, libre makakalibre ng hilot. Tama po, mayo po kitang pinipili dahil aram mo po ang asosasyon kan sa tuya pong hilot digdi sa Magaraw, manlain-lain man po ang sa tuya pong mga nagiging bisita. So kung talagang laog po kamo sa oras na hanggang alas 12, then kabalik kamo, miski taga sa inyong lugar pa kamo. Siyempre dahil yan ang programang itinatao po kan asosasyon mo na aldaw. Opo, so libre, abot lang alas 12, pag lampas ng alas 12, may bayad na. Yes po, balik na po kita sa dati na pong rates. Yes. I see. Oo. So malinaw yan, maski bakong taga Magaraw, basta nakaabot ka nin alas 12, libre ka. Ngunyan, sir, Tama. opo, ang mga parahilot na yan, pira po anidad kayan, piraan pinakahubin, piraan pinakagurang na naghihilot po, tabi, sir. Kung kayo po ako nasasalaw, ko po kita ng parahilot na nag-age from 21 above. So ang kung po ako nasasalaw, ba kaming 21 years old and ang samuya pong may edad is nasa 60 na po or mas 60. Mhm. So talagang welcome, miski mga senior citizen po na makukusog pa talagang kaya pong magtaon ng serbisyo, welcome po yan sa association. And patagos na nag-grow po, nabaritaan po nga ni Kansamoya pong nagkawa kami ng meeting dito sa asosasyon na sa sobrang takol po kan mga nagbibisita every day, kinukulang ang beds. Talagang maugma po na well-recognized as in known ang hilot, traditional hilot, dito po sa Camarines Sur, ang Banwaan kan Magaraw. Opo, oo. Tabantog ang Magaraw pagabot sa paghihilot, sigilid baga, o siligid, ano? Yes po. Opo, oo. Si Garo, kung di ko napapasala, si ama ni Dipuntong Anjulia, human po? Tama po, yes po, naghihilot din po. Opo, oo. So aktibo pa siya? Yan po ang day ko sure, pero uga po kita na luwas po sa asosasyon na mga naghihilot pa din. May mga serbisyong nagtatao pa din man lain-lain na service dito sa Magaraw. May hiling nito, may mga signage po sila. Uga naman sa pakalaog ng Kang Banwaan, uga din sa May Kasuray, Tarangkang, Santa Lucia, dakul po. Miski po sa San Miguel, sa Barangay San Pantaleon, Ugwa. So talagang dainagadan ang traditional hilot, talagang na-preserve at ipadagos na pigtatangkilikan mga Bicolano. Po? Opo, oo. Iniyo pong miyembro kan sendong asosasyon, ano po yan, nagadal po yan in therapies base lang sa eksperyensya naman na lang ninda sa sendong mga magurang? Okay, magayon pong kahaputan. Bako po, dahil sa tuya pong mga Magaraw Hilot Association members,
tinaanan po sindakan sa tong local government unit ng pagkakataon na ma-enhance as in makanood pa ng mga bagong technique kang pagmamasahe. Alagad, ang pinapakiulay po kan sa tuya pong asosasyon na dahil paglingawan ang traditional hilot. I-blend na lang iniyo sa mga bagong hilot or massage techniques. Alagad, ito pong mga nag-train, mga hali po sa DTI, as in nangahali pa sa mga ibang organization para talagang mas mapamaray pa ang paghihilot. So bako lang ini itong dahil aki siya kan para hilot or gusto niyang maghilot, naghihilot sinda member kang asosasyon, bako po siya araw kayan. Dahil gusto tama na mas ma-improve, as in mas mapagayon ang service, so nag-adal as in nag-go din sila ng mga certification para masigurado na quality massage ang may offer kang asosasyon. Oo. So, sa TIS na po itong therapy, ano po? That Hello. is correct po. Dahil bako lang po iniyo para magtaon ng kaginawaan dahil ang sa tuya pong wellness center, ang purpose kayan is magtaon maning magayon as in totoong serbisyo. Bako itong eme lang na sinasabi kan mga kahobenan na masahe. Ini talagang si may mga lapo, si may mga kakundian, talagang iyo ang target na. Kaya nga ni po, kang samuya pong training, kang nakaagi pong bulan, kay panan ang mga bago pang mga massage therapist na sa mong iniluwas digdi sa banwaan, nag-uga na din ng bagong mga oil, as in essentials oils, nagagamiton para talagang mas effective ang paghilot. Gamit na itong mga bagong mga oil na massage oil na ilalaog na din sa asosasyon para dahil lang kita nagagamit din kung anong mga oil na available sa market, kundi itong mga oil na talagang pang wellness. Opo. Oo, sumasilan kaya ang paghilot, delikado po ang paghihilot, baga pwedeng pwedeng malapo ka giraray o mas madagdagan na. Kaya lang digdi po sabi mo nagadalman nini yung mga yaon sa asosasyon nindo in therapy. So may certification ali po sa TIS o sa DTI and so pwedeng si gustong magpahilot o magpa-therapy, ito po bagang mga inaratake pagkatapos so pwedeng darahon po dyan na tabi sir kagawad. Tama po. Bale, bako lang, dahil lang pwedeng darahon, pwede din po kamo i-home service. Dahil ang sa tuya pong asosasyon, nag-offer na din po ng home service. Duman po sa mga pasyenteng araw kayo na inatake or na stroke, dahil ugayan ng numbers of session na pigpapakiulay para talagang effective ang sa indang recovery. So tama po yan, na bako lang po itong mga may lapo, pati po itong mga stroke patient na pwede din pong i-home service. Pero syempre, welcome din po kamo na darahon po sinda digdi para if mas convenient po iyan sa indong parte, then of course, pwede as in welcome po kamo kayan digdi. O saka, kung gustong makalibre ngunyan, pwedeng darahon dyan. Tama. Uga pa po kamo ng 40 minutes para mahabol ang Iyo, 40 minutes naman lang pala na, no? Ayun po. Ang bira siyit Alagad, mo nag-aarabutan kaya po ang ori mga tao man dyan. kaya nilawag niyit mo dahil talugod na imporbaran May mga nito nga. nag-aarabot. Dahil talugod na imporbaran nito mga inaratake, itong mga nagka-stroke ka. Ori kaya nilawag ni iyit mo eh. Pero kumusta man po ang turnout ngunyan tabi sir? Magayon po dahil sa totoo lang dahil bako po ini yung bagong programa dahil pirang taon na ini ginigibo na magkaugan ng Hilot Day. So aware na ang mga lalo na ang mga taga Magaraw na talagang may libreng hilot ngunyan. Kaya pagpatak lang ng alas 8 sa bago kadakol nang nag-aabang sa pagbukas po kang program para mapuunan ang free hilot. Kaya talagang maugmahon man na padagos na nagsiservisyo. Uga po nga ni nag-igdi na nagpahilot, libre, pero nagtauman giraray nin bayad. Dahil gusto po daanin na makapagpaabot man ng pasasalamat dahil ang Hilot Association Day or ang Hilot Day is bako lang ini para sa traditional na hilot na ma-preserve, kundi para taanan maning onra ang satuya pong mga parahilot sa banwaan. Kaya so taon kami na may nagbayad man giraray. So Opo, dakulang bagay yan. Tabako man lang sa sarong persona mapapaduman yan, kundi sa asosasyon. Hello, sir. Yes po, tama po.
So magiging pundukan asosasyon, pwedeng ibakal nin mga gamit na sa pangangaipo para man sa pagpapadagos-dagos kan paghilot. Ano po? Yes po. Sa totoo lang, gusto ko din nga ning mag-extend talaga ng pasasalamat din kay Mayor Attorney M.M. Senior dahil may mga request po ang asosasyon na pitugutan niya arog po kan sa mga digdisa sa muya pong wellness sa mga other expenses po na talagang big sagot man kang katuyang LGU as in kan sa tuyang Mayora. So, the heartfelt pasasalamat po talaga sa iya na dahil pinapayaan ang asosasyon na ini. Oo, sa kan mga senior, madaling dulukon yan ang mga senior pag sinabi mo, day ka kayo papadayan Ano? Yes po. So, sir, ngunya tabi kagawad sa araw kayo na sistema. Digdi po, pira na po nga ni kamo sir ng tao, pira na ang grupo nindo, pira ng bilang po tabi. Bale, almost 40 na po ang satong miyembros. Uga po sila ng kanya-kanyang schedule every day para po maghilot po sinda digdi. Para well-organized naman talaga kaya ang asosasyon. Tama po itong na-mention mo na may pondo talaga po sinda, may ipon din sinda, uga din sinda mga paraffol na hali sa fund para sa asosasyon. As in, uga din sinda mga program para mas ma-improve paan sa indang mga services. Hali yan sa diring fund kang asosasyon. Kaya maray man talaga na-organize po sinda. Opo, So, ini pala ining Hilot Day, taon-taon na ini, kabali na sa programa pag minapiesta, banwaan kan magaraw po tabi, sir. Tama po. Saro po ini dahil araman po nindo na bako lang si Santa Ana ang highlight po kan sa tuya pong banwaan. Alagad, ito man mga pinagmamalaki kan banwaan. So, iyo yan, ang hilot dahil ang magaraw, bistado iyan na talagang hilot capital of Camarines Sur. And hinihingo kami nga na mas extended na, mas kung pwede na mas maging bistado na hilot capital of the Bicol region and of the world kung pwede. Pero syempre, iyo po yan na naging parte na siya kan programa sa partner po kang LGU, So talagang ugwa na kanitaon-taon, iyo man ang samong pa way of pasasalamat so sa itong mga naserbisyohan kan mga nakaaging taon. Ay, siguro tama to itong ginibukad tong saro bilang parikan pasasalamat and bilang bako man sa kung ano pa man para makadagdaga sa pangangaipo kadtong grupo kan na So ika po para ilot ka man tabi kagawad. Natauman po ako maghilot-hilot kan nag-ubangan ni kami tigtining bisita hali sa TESDA. Talagang nag-participate man ako iniling ko as in tigtatry kong adalan para at least kung masuba-suba man ang mga kabistado na kung pwede man hiloton, din tatauman kita kang mga simple hilot. Pero sa totoo lang po, araw kang na-mention mo sa bago, dahil kadakol na din mga parahilot na nagbubot po ako kung saing-saing mga lugar. And ang saro sa pinangangalagaan po kan Hilot Association is an image na dahil kita makaraot ng ginhawa, kundi magpamaray ang ginhawa. Kaya sinisigurado kang asosasyon na ang mga members, as in mga parahilot po digdi sa banwaan, na members po kang Magaraw Hilot Association, mga tatao, as in talagang makakatao ng maray na serbisyo po para sa mga kahimanwata. Oo. Ay, kagawad, may nag-aapot digdi. Mapahilot nga ako, pag dyan ko nga, garo nga day na makakaabot nin alas 11, so day na nga makakalibre, makaabot man nga ako dyan nin alas 11 o alas 12, pira man nga dapat na bayadan ko. Yes po, uga po kita ning mga price range po para sa hilot. Depende po ang presyo kan hilot, depende po kung ano ang ipahihilot. Pero ang mga presyo po na ugwa kita, kung whole body po pag regular price, 350. Pero para pag 5 p.m. onwards na po siya, 400 na siya. Uga din po kita ng signature massage na 500 pesos. Uga po kitang half body massage na 350 pesos. Pag mga sprain po, 200 pesos. So discounted na yan, discounted na po yan. Bali yan na po ang regular rate, sa baba po talaga yan. Pero kapag po niya na bago mag alas 12, 50% off po majority dyan. Pero itong half body na tig-mention kong subagong 350, free po yan ngunyan. Iyo po. Itong whole body po na 350, 175 na lang po siya kapag i-avail ang whole body. Pero si half body, libre siya hanggang alas 11. Iyo po. Saka si body part.
I see. Okay. Kagawad, salamat. Sana magdakula pa. Iniyo pong grupo kan mga parahilot dyan sa Banwaan kan na Magaraw. Yes po, Diyos mabalos po din sa inyo pong pag-suporta sa muya pong programa. Okay, salamat po. Yit po. Bo. Okay, si Kagawad Biada, na kumpletong impormasyon ang nakuha. Ang importante, pagkatapos kan Yaon dyan si Mayura. Si Mayura, Maulian, kalad ako. Palibasa Sibot, marabangging may okasyon, kaya pagkakaaga, medyo urunto na siyang kuyan. Naguruba na. Siding ba? Yaon dyan siding ba? Mayo si Bus Digba. Mayo. Bus Digba. Oo. Ang importante igdi, pagkatapos mo magpamasahe, magpahilot, may pagkakan. may kakano na dinul sa kuya. Libre pa yan, libre pa ang pagkakan. Libre pa. Ngunyan lang yan. Iyo, tama. Ano to ninda? Okasyon ninda Okasyon ka mga parahilot. Okasyon ninda. Kaya, di kumarap po. Sa kapag pag tinawang ka ng pagkakan, namitan mo, bawal daan magtanggi. Wala. Pugol ko na. Tapos sarang buting... pagkakanon, pag tinawang ka ng kakanon, sabi kan mga gurang, bawal na tanggihan. Tagaro mo man lang kayo, pag tinanggihan mo, garong mo kursonadan kakanon na tinatao ko sa imo Dapat akseptado po tulos yan. Sibikan mga pagkakaan. Ako, totoo man ako maghilot, kaya lang nakakuya ako, nakakonsentral sa mga legs. Itong Sain? medyo nakukuyan, legs. So tataw ka man palan. Totoo ka yan. Mala ta. Ito da ang inilot mo. Baga sa sa sarong ining bukong-bukong naduwaan dai. Sakot galing ko niya dati ay nauulian. Pero Maria, ako talagang an Magaraw bantog talaga sa partikan paghilot. An Magaraw. Pag sinabi mong hilot, Magaraw 'yan. Magaraw. Kaya salamat si Kagawad Ubyada, nagpaunlak sa Satuya. Ano siya? Municipal Kagawad siya? Municipal Kagawad. Municipal Kagawad. Municipal Kagawad. So yan muna, halik din sa Banwaan ka na Magaraw, Camarines Sur. Buyan pa rin. Salamat, Yitbo. Kan sa imong hiras na impormasyon ay pambira, Tapos na. 3 minuto na. Pambira ka. So, salamat, Yitbo, kan sa imong hiras na impormasyon na po dyan sa Banwaan kan Magaraw. Sa totoo lang mga tugang, ang Banwaan kan Magaraw talagang bantog pagabot po sa parahilot. And masasabi niya to nakadakol na umayan kan mga lapo, mga bari pag dinadara po dyan sa partikan na Magaraw. So magayon niyo na tabantog, nakakaiba man, natatawan manin na pag-recognize kan gobyerno iniyo pong mga tugang niya itong mga parahilot. Kaya labi-labian pa sa salamat sa lokal na gobyerno kan na Banwaan kan na Magaraw, Camarines Sur sa paagi ni Attorney Marua Sinyar, mga tugang. Dakula ang pasasalamat na natatawanin importansya iniyo pong mga parahilot dyan po sa parte mismo ka na Banwaan ka na Magaraw, Camarines Sur. Kunihilingon mo, may mga lugar nga ni mga tugang na sinasabing summer capital, digdis sa tuyang lugar, dapat iorgulyo ta na anda Banwaan kan Magaraw, iyo man anda hilot capital. Bako lang, digdi po sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur, kundi maging sa Pilipinas.
iyan kung mapipili. Kundi sa Camarines Sur talagang bantog na magaraw mga tugang. So dakulang onra ini para man po sa tuyang mga tugang na hanap buhay iyo po ang maghilot dyan po sa partikan na Banwaan kan Pasakaw ninulita nare-recognize sinda. Natatawan sinda nin importansya asin na ibabali sinda sa mga programa kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Magaraw Camarines Sur. So salamat sa party mismo kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Magaraw Camarines Sur. Bueno, mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog kan sa tuyang programa duman sa mga kababayan ta mga tugang liwat pagpaabot yato ni na huy nguarin day talang nahapot si Piesta kun nguarin si Piesta dyan po sa party mismo kan Banwaan kan Magaraw day tanay po kun nguarin po si Piesta dyan po sa Banwaan kan Magaraw Camarines Sur. Bueno, balik kita digdi po sa satuyang mga impormasyon na mga tugang. Ano po, duman sa mga paraan tabay ta, digdi po sa laog kan programa. Aber daw, digdi pa kita sa iba pa niya itong mga impormasyon na ang unya na pagkaaga mga tugang. So, unya na mga tugang, kasubago pinagasasabi ko na si Trump, mga tugang, digdi malaog na da sa eksina kan dalagan kan iriwal sa pagultanan po kan Estados o sa pagultanan kan China asin man kan Pilipinas mga tugang. Ano po? Nagkakaintindihan ng China sa Pilipinas pagabot po sa claim kaniyo pong West Philippine Sea mga tugang. And digdi nagpo na pating kulugan kan China mga tugang yato na miyembros kan Philippine Navy maging itong mga parasira dyan po sa party mismo kan West Philippine Sea. Ngunyan, ang sabi kan Estados Unidos de America, sinda, makikiaram na sa dalaga na ini mga tugang. Okay man yan. Kaya lang, siguradun lang kan Estados Unidos de America na sa pakikiaram ninda, dai mahantong ini sa gera. Takon minsan na sa sobrang pakiaram kan Estados Unidos de America, sa iriwal, mga tugang kanda ibang mga nasyon anda resulta iyo po na digdi nagkakaigwanin na giyera. Imbis na tranquilo nagkakaigwalugod nin ralaban, purutukan. Iyo ba gani si nangyari duman po sa parte ka na nasyon ka na Iran kung saan ang Estados Unidos de America nagpakiaram sa konflikto kana Iran pagkatapos man kana Israel. So sagkod ngunyan pirang bulan na ang nakakaagi mga tugang, labo-labo pa ang giyera. Dai pa po nagapupundo ang giyera duman po sa lugar kanda sa lugar mga tugang kanda Middle East ang permita na lang pating nadadangog binumbangyakan Amerika sa rung lugar. Ano po, Israel na iuman anda talagang kakontraryo kan Iran dahil tanang gayon na dadanguga mga tugang taan na sa eksina ng unyan iyo ang Estados Unidos de America. So sana sa pakiaram ka na Estados Unidos de America mga tugang digdi po sa konflikto kan China asin kan Pilipinas dai po magantong sa giyera araw ka nangyayari duman po mga tugang sa Middle East na kung saan apektado ang gabus na nasyon sa kinaban. Ang giyera duman nagdara po ni labi-labing pagtios sa kudngunyan. Namamati po kan gabus na nasyon sa kinaban abali na po ang Pilipinas. Mas lalo nagruro po ang Pinas sa mga tugang. At ang sabi ni US President Donald Trump, mga
tugang kay President Ferdinand Marcos Jr. ipapaabot da kani ana mga problema kan na Pilipinas sa issue kan West Philippine Sea sa iya nga sunod na pikikipag-ulay duman po kay Chinese President Xi Jinping. Ang presidente kan China. Asin man ang presidente po na si Trump na mga tugang si President Bongbong Marcos kung magigirumduman nagkaulay sa pagi po kan telepono and sa naunang bitan ni Trump mga tugang kani Marcos iniyo po nga nangyaring karahasan duman sa South China Sea, partikular na ang pangkukulog mga tugang mga tauhan ka na Chinese Coast Guard sa duwang miyembros ka na Philippine Navy. Ang Amerika, aloy na kaya mga tugang na kaalyado kan Pilipinas asin igwan ni na pusog na relasyon asin na partnership sa pagdanay kan seguridad asin na katuninungan sa lugar kan na Indo-Pacific. Kabali na dyan ang partibismo kan dalaga na kan negosyo, kooperasyon sa lado kan negosyo, asin kasimbagan sa lado po kan kalamidad mga tugang. Pakikiaram si Trump, digdi po, okay man yan takaalyado. Kaya lang, sana sa pakiaram ni Trump, mga tugang, dahil mag-abot sa punto na digdi po, dahil mag-abot sa punto na digdi mga tugang, magkaigwanin na giyera aron kan pakikiaram kan Estados Unidos de Amerika man po sa giyera kan na Iran asin man sa iriwal kan Iran asin man po mga tugang kan na Israel. Man sa mga kababayan ta, mas lalong nagkusog ngunyan mga tugang bagyong si Quiapo bilang tropical storm. Ngunyan na aldaw kan na Biyernes mga tugang, sabi iyan ka na pag-asa sa ipinagapaluwas na bulletin kan na pag-asa mapadapit digdi sa bagyong si Quiapo. Sinasabi po kan na pag-asa ngunyan lang na alas 11 pinagapaluwas sa partner day pa lang naaloy ang sabi kan pag-asa mas lalo po dang nagkukusog ining bagyong si Quiapo bilang sarong tropical storm. Nagbunga ini ka na paglangkaw na mga tugang ka na signal numero 2. Kasubagong pagkaaga, signal numero 1 pa lang. So ngunyan, sa forecast ka na pag-asa mga tugang, ini pag-asa po niya, bako ni ito nagsasagin-sagin na forecaster, pag-asa ang source ta ka ni mga tugang. So, sa oring forecast, ngunyan na alas 11 ka na pag-asa mga tugang, igwana, binandira na po ang signal numero 2. Kasubagong amay nin pagkaaga alas 3 pinagasasabi na yaon sa signal numero 1. So ngunyan po signal numero 2 na ang lugar kan Batanes, northern portion kan na Mainland Cagayan, asin man kabali na dyan mga tugang parte kan na Claveria, asin na Santa Praxedis, Pamplona, Abulog. Iniyo po bako ni yung digdia, bako ni sa Camarines Sur ining nasabitang Pamplona, bako ni digdi sa Claveria Masbate ning sinasabitang Claveria, kundi dumanyan sa parte mismo kana northing parte kana Luzon mga tugang. So ang signal numero 1 yaon sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northing parte kan central portion kan Aurora, Kasiguran, asin iyan po sa Dinalungan mga tugang. Sabi kan pag-asa, oring namataan ang bagyo sa distansyang 345 kilometers sa sirangan na parte kan na Apari duman sa Cagayan. Asin iniyo po naghihiro sa rikas na 30 kilometros kada oras sa porsyon ka na northing Subangan. Asin digdi patos-patos kani kusog kan duros
na 65 kilometros an kada oras asin igwa po ni na paburubugso ninduros na 85 o 80 kilometros an kada oras. Iyan na mga tugang nga dumanyan sa mga kababayan ta na nagaantabay, nagkusog pa po na bagyong si Quiapo. Sabi po iyan sa pinakahuring report kana Pag-asa mga tugang. Ano? So padagos lang po magantabay digdi po sa laog kan na programa tamay mga update na pinagapapaluwas po kita digdi po sa Bagyo mga tugang. Aber daw iba pa niya itong pwedeng pag-urulay-ulayan digdi sa laog kan na programa. Hoy, padagos anda pagatud ni na serbisyo kan na Pamilya Villaforte lalong-lalo na ni Gobernador Elry Villaforte, Congressman Migs and Congressman Luigi Villaforte. So dagos-dagos po yan and naguuran man, nangatugang nagbabagyo man, may kalamidad, mayo, tranquilo, mainit. So dagos-dagos po ang serbisyo na pinagatod po kana Pamilya Villaforte para po sa satuya po nga mga kababayan. Mating-mati po yan. Ano? So, dahil po mga tugang pigpapabayaan ka na Pamilya Villaforte na Governor Elry, Congressman Migs, and Congressman Luigi, iniyo po nga probinsya kan Camarines Sur. Namamati po yan kan sa tuyang mga kababayan. Mala na magi pong an medical mission lalong-lalo na ngunya na panahon na nagbabagunas na uran darakan pinagasasabi niya to mga tugang abagat ano po yaon sige ang libot kaniyo pong grupo kan pinagaapod niya to na medical mission, medical caravan naghahali po sa parte mismo na Pamilya Villaforte sa paagi po kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. O yaon po ang pagkaunin na asistensya. Ano? So tunay na serbisyo ang namamati niya to di po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur mga tugang. So marian araw po kaya na leader ang iniisip po ang kapakanan kanda sa tuya po nga mga kababayan. Ano po? Tao kaya na mga tugang, mas ingani dahil na iibitaran na igwa po nin mga nagtutuyaw. So, iyan po dahil nakaka-apekto. Ang mga pagtuyaw na yan na papaabot sa pamilya kanda Villaforte, dahil man po iyan nagiging ulang, dahil nagiging mayong epekto tanganing dai maipadagos iniyo pong mga tabang na ini nasa tuya pong nare-resibi hali mismo sa Pamilya Villaforte mga tugang. So habang may nagtutuyaw mga tugang, mas lalo na pinupursigi, mas lalo na pinapakusog ka na mga Villaforte an sa indang pagtabang sa satuyang nga mga kababayan. Kun baga mga tugang, digdi po, pinapailing ninda, da ininda iniintindi, da isinda na apiktaran, kana mga batikos na yan, kundi mas tinatawan ninda ning importansya, iniyo pong pagdara kan mga tabang sa satuya po nga mga kababayan na mga tugang. Kaya mating-mati man kana satuya po nga mga kababayan, maski pagabot baga sa rice assistance, yaon po ana pagtao ni natabang kaniyo po nga Pamilya Villaforte mga tugang. Kaya si mga wheelchair pinagadadara, pinagahatod sa manlain-lain ng mga lugar. Kaya kadakol ang nauugma, digdi po sa mga programang ini, kanda mga Villaforte ninulita talaga nga nakakatabang. Maski itong mga medyo may diferensya na anda sa indang mga paghiling, natututukan, natatawanin na pagkakataon na ma-check up na sa indang mga mata, asin na matauanin libreng salming
dumampo yan sa mga kababayan ta. Kaya dakulang orgulyo man, dakulang pasasalamat man na kan mga constituentes kan na probinsya kan Camarines Sur, particular na kan mga benepisyaryo, kabali na dyan itong mga gurang, ano, digdi ako nyato sa dai, pag nagkakaedad ang tao, pag nagugurang, dakul na mga kababayan kita ang nalulupog, ano, dakul na mga kababayan kita ang nalulupog, mga tugang, ninulita, kulang na sa exercise. Ang mga gurang kaya kulang na, ang iba dyan, kulang na sa exercise. Ano? Permi na lang tukaw. Kaya si kusog ninda partner, pastor, si kusog mo, nalulumpo ba kung iyo pastor? Nalulumpo, takulang na po mga tugang sa exercise. Kaya pag nagkakaedad, dapat continuous ana exercise, walking, ano, lakaw-lakaw ni nagkapirang minuto, ano, mas maray nga ni kaya na lakaw-lakaw ka sa gilid lang ata kung mayo kang kaibanan, tabaka mabungguan ka dyan sa may tinampo. O yan lang sa barangay nindo, libot-libot ka mo dyan sa barangay nindo, ano, itong mga suna-suna, dumanan mo itong sarong suna, makaduwa kang suna, so, okay na yan. Walking lang. Takunday na kaya ka na pagdalaga na, ano po, difficile na, may edad-edad na. So, importante po mga tugang, an ehersisyo, an pag-i-exercise, tanganing day po kita malupog. So, iyan, naturalisa yan sa nagugurang mga tugang, nalulupog, nagluluya, sa indang mga bitis, takulang na nin exercise, permi na lang pong tukaw itong mga gurang na mga tugang nyato. Ano? So, hindi man nagpapabayaan na Pamilya Villafuerte, Governor Elre Villafuerte sa pagpaabot nin tabang duman sa mga tugang nyato na medyo nalulumpo na, nagluluya na, sa indang mga bitis, mga tugang, dahil nang gayo nakakatindog ni na sulo, dahil na nakakalakaw ni na sulo o kunday man, pag naglalakaw, mga tugang, dangaw na sana ang distansya. Ano, may mga wheelchair na pinagapapadara ang Pamilya Villafuerte. Kaya digdi po, dahil nagpupundo kan mga programa, ang Pamilya Villafuerte para po sa kapakanan, kan sa tuya pong mga kababayan. Ano, so, si mga pangangaipo, dagos pong pinagdi-deliver iyan. May raot man nin panahon, may kalamidad man, mainit man, o ano man ang kamugtakan kan panahon ta, and serbisyo na itinatao po kan Pamilya Villafuerte, nagpupundo asin dai na dadara kan mga batikos imbis mas lalo pa pong pinapakusog. Ana sudma pinagigirumdum mga tugang ana kapangakian ni Apolinario Mabini nga tugang saro sa mga pinagkukonsidera na bayani kana sa tuyang nasyon. Si Mabini mga tugang ay pinangangi July 23, 1864 duman sa barangay kan na Talaga sa Tanawan na Batangas. Kung magigirumduman mo ang Tanawan Batangas, naging kontrobersiya iyan, ano. So duman pinangaki si Apolinario Mabini, pero sa panahon niya, kung magigirumduman mo anda barangay ka na Tanawan na duman sa Batangas, saro ini sa mga naging kontrobersya. Ta si alkalde po dyan na mga tugang, si dating alkalde dyan, kan may madakop nin mga persona na involved sa illegal drugs, digdi po ipinarada sa plaza. Ano, si mga nagkadarakop na mga adik-adik, ano, mga pusher kan ipinagpapangalad na droga. And an alkalding iyan na mga tugang na kung saan digdi po naglalaban sa illegal drugs durante kan na panahon ni Digong, nakalista, ano, nakabali anggut sa droga, nagkakampanya laban sa illegal drugs, mga tugang na ipinarada pa nga ni sa plaza. Ito po nga mga nagkadarakop, tanganing day pangarugan ka na tao, nakabali sa listahan ka na narco
drugs, ano po, ni digong narco politics, ni digong mga tugang. So ngunyan nagadan ito binadil kung siya nagabadil data aram po data aram ta sagkod ngunyan day pa maaraman sa investigasyon kung isay ang nagadanduman. Pero sa panahon to ni Digong, siya binadil. Siya nakabali sa listahan kan pangaran ni Digong. Pero siya, mga tugang itong alkalding ito, surog. Kumbaga, kampi sa kampanya ni Digong, laban sa illegal drugs. Malangan ita sinagkadarakop ninda, panahon kadto ni Digong, nadakop niya, naimbulto sa druga, si mga nagkadarakop, ipinarada niya sa plaza. Sa Tanawan, Batangas yan. Ngunyan, balikan ta, kay Apolinario Mabini mga tugang. Sa laog ning kadakol na nakalis na mga dekada, pinagtutubudan sa iyang pagkakaparalisa. May hilang baga kaya ini, pilay ini, an sa iyang pagkakaparalisa, bunga kan manlain-lain, mga tugang, na helang. Alagad, 77 taon matapos kan sa iyang kagadanan, napag-aramanda sa pagsisiyasat, mga tugang, sa pag-aadal, sa iyang mga sinasabing, sa iya itong sa iyang hawak, si mga tulang, mga tugang, ang tunay na kausa kana pagkakaparalisa, mga tugang, pulyo, basado naman sa pag-aadal kana sa iyang lawas, so pulyo mielitis, mga tugang. So sa tao kan sa iyang physical na kamugtakan, iniyo pong si Apolinario Mabini, iniyo po dahil naging ulang, tangani pong gibuhon niya an sa iyang pinakaimportanting papel sa papatindog po kana sa tuya pong nasyon na mga tugang. Si Apolinario Mabini, sarong revolusyonaryo na leader, para tukdo, abogado, asin na estadista. Siya po nagserbing legal asin na constitutional advisor kanda gobyerno revolusyonaryo kadto ni General Emilio Aguinaldo. Asin sa tao kayan naging panginot na nagsurat mga tugang kan kadakol na mga importanteng mga dokumentos asin na patakaran na nagtao po nin direksyon sa inot na Republika kan Pilipinas. So naging importante ang papel kani ni Apolinario Mabini sa tao kan sa iyang kamugtakan sa salud sa pagpatindog kan Republika kan Pilipinas. Ninuli sa iyang pambihirang kakayahan, talino, mga tugang, malinaw na pananaw, asin mga importanteng ambag sa lado po kanda giyera Pilipino, digdi mga tugang, siya po ang pinagkonsidera na utak kan giyera o himagsikan. Utak kan himagsikan. Brain of the revolution. So, si Apolinario Mabini ikinukonsideraman na siya kan kadakol na mga historiador bilang kainot-inuting pamayo, kainot-inuting pamayunin ministro. Ito pong pinag-aapod na Prime Minister kan Pilipinas. Iyan kasabay kan prosopisto bilang sekretaryo kan Foreign Affairs mga tugang.
pangluwas na relasyon. Maski nga ni day siya nagkaput nin armas, maski nga ni day ni nagkaput nin armas, nakipaglaban nin may kaput nin armas sa paagik po kan gyera kayto, an sa iyang pagsurat mga tugang, an sa iyang talento, an sa iyang talento asin digdi po makusog na paninindugan, iyo po ang nagserbi mga tugang na armas sa pagkakaigwa po kan pagtanggol sa satuya po mga tugang na libertad asin sa pagtanggol po kan satuya pong teritoryo kan nasyon. So an sa iyang mga pinagsurat mga tugang, kabali po sa iyang sinurat, iyo po ang pinag-aapod na revolution o la Revolution Pilipina, asin padagos na nagsiserbi bilang dalan sa pagkakaintindi sa tunay na klase kan libertad asin na maray na paggogobyerno, asin kabali na po dyan ang pagkamuot sa satuya pong nasyon. Di po mga tugang, mas igot asin haros sarong siglo ana nakalihis on kan sa iyang panahon, alagad sagkod ngunyan nagdadanay pa mga tugang na buhay an sa iyang pamana. Si Apolinario Mabini an patunay asin tunay na kusog kan sarong tao, asin day nasusukol sa pisikal na ladawan nin libertad mga tugang, kundi sa paagi nin marhay na talento, prinsipyo, integridad, mayong sawa na pag-serbi sa parte na Pilipinas. Sarong klasing bayani, sarong maisasabi niya itong idolo na Pilipino, sarong isip na nagtabang na digdi po paiwason, pakusugun an satuya pong kasaysayan. Iyan na mga tugang si Apolinario Mabini, na kung sain sa tao kan sa iyang pisikal na anyo, sa iyang pisikal na mga tugang na pagkabuhay, sarong lumpo, alagad, day nawaran, nin kumpiyansa sa sadiri na gamiton an sa iyang talento, tangani na ipaglaban po ang libertad kan sa tuya pong nasyon kan Pilipinas. Kadakol na mga ngunya na panahon na mga tugang, kadakol na mga bright, kadakol na mga matatalino, alagad ang mga prinsipyo nawawara mga tugang. Ninhuli kanda kinakakan kan sistema, kan bulok na sistema ngunyan. Si dapat pakinabangan na talento, prinsipyo, kan sa tuya pong mga kababayan na mga tugang urog na si ibang mga opisyal na yaon po sa gobyerno nararaot mga tugang kan bulok na sistema nin politika. Asin digdi po ang katotohanan, digdi po mga tugang da inailuluwas sa parte mismo para po mapakinabangan kan sa tuyang mga kababayan. Kadakol po nin mga bulok ngunyan kung mahihiling mo na nagsiserbi sa parte ka na gobyerno. Ang iniisip, puro politika, asin ang iniisip mga tugang, iyo kung paano maisasalbar ang sa indang mga sadiri. Iyan, ang pagkakaiba kan mga tugang yatong mga bayani kan mga nakalis na mga dekada kung ikukumpara na mga tugang ngunyan. Mga matatalino pero dahil nagagamit ang talino, ninhuli po kan na impluensya
nakakakanin sistema na bulok urog na salado po kan politika. Sana maging ehemplo ninda iyo ang serbisyo na itinao kan lumpo bayani na si Apolinario Mabini. Katugang nabot na naman kaya kami nin oras nin pamamaaram digdi po sa laog kan na programa. Siyempre duman sa mga kababayan ta, salamat sa mga paraan tabay kan papitik-pitik lang mga tugang. So, inabot kita nin oras yaon dyan na kaibanan ta sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Pastor Serge Marmol, asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Salamat sa mga paraan tabay kan papitik-pitik lang sa BBS FM Naga. Mga tugang, antes kami magpaaram, salamat sa mahal na Diyos, asin uya po an sa tuyang daily bread. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng unang Juan 5:13. Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Salamat man sa mga paraan tabay kan pa pitik-pitik lang sa BBS FM Naga. Ako po si Pitik Junel Cuba. Salamat na mapasatuya pulugod an biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.